Meron na po tayong magandang balita tungkol sa isang OFW dyan po sa Riyadh na lubog sa utang at hindi siya makauwi. So dahil sa tulong ng isang advocate ni OFW Heart Asia na si Ma'am Dang, isang magiting po na advocate dyan po sa Riyadh, natulungan po nating mabigyan ng trabaho at mahanapan ang tirahan ni kababayan. Sa ngayon guys, masaya ako sa ibinalita ni Ma'am Dang. Nahanapan at nabigyan ng magandang trabaho si Kuya para magsimula ulit. Nahanapan din nila ng magandang tirahan si Kuya. Kaya nga sinabi namin kay Kuya, magsimula siya ulit. Kung halimbawa man na pinabayaan na siya ng kanyang pamilya na akala nila is hindi makakauwi o hindi siya babangon ulit dahil sa pagkakalaki ng utang. God is good all the time. So hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Kuya. Nagsisimula na siya ulit ngayon para mabayaran ang kanyang mga utang. Sinabi nga namin sa kanya, kung pinabayaan na siya ng pamilya, magsimula siya ulit. Yung mga sasweldohan niya ngayon, huwag niya munang ipadala sa kanyang pamilya. Baka mamaya kasi, marinig ng kanyang pamilya na meron na siyang magandang trabaho, hingi na naman ng hingi, padala naman siya ng padala, tapos hindi pa niya nababayaran yung 45,000 SAR na pagkakautang niya. So, choice naman niya yun. Siyempre, tao lang tayo, hindi rin natin matitiis ang ating pamilya. Naging lesson din sa kanya yung mga nangyari, na umutang siya ng ganong kalaking halaga para ibigay niya sa kanyang pamilya. Pero nung nawawalan na siya ng pag-asa na magkaroon ng magandang trabaho at gusto niya nang umuwi ng Pilipinas, lumapit siya sa kanyang pamilya. Ang advice ng pamilya para makauwi ng Pilipinas is magpakulong siya. So gusto ko lamang pong pasalamatan ng advocate po ni OFW Heart Asia dyan po sa Saudi Arabia. Ma'am Dang, maraming salamat. Saludo ako sa iyo kasi hindi mo pinapabayaan yung mga kababayan natin dyan, yung mga OFW. Alam ko Ma'am Dang, marami kang inaasikaso o hindi lang yung trabaho mo, yung pagka-advocate mo. Alam ko meron ka ding inaasikaso ngayon isang OFW distress. Isa siyang taxi driver na naputulan ng paa dahil sa mataas ang sugar niya, pati yung kidney niya naapektuhan na. So, lahat ng mga ganitong nangyayari sa mga OFW, kailangan to malaman ng mga embassy. Kailangan to malaman ng polo para sila ang mag-asikaso at hindi yung mga kapwa nating OFW. Responsibilidad po ng mga embassy at polo na asikasuhin po yung mga OFW. Ang mahirap lang po kasi, minsan pag halimbawa si OFW, hindi siya covered ng insurance. So, pagka ganun, kailangan nating ilapit sa polo. Hindi po nababawasan, kundi nadadagdagan, dumarami ang nai-scam po ng mga OFW sa mga lending company. Ilang beses na po kami napaalala sa inyo, kung hindi nyo naman po kilala ang inyong mga kausap sa social media, wag po kayong maniniwala. Napakadami pong nagrereklamo ngayon ng mga OFW dahil gusto nilang mangutang. Pero ang ginagawa ng mga scammer na yon, hinihingian muna ng paunang bayad para mag-release silang pera. Pag nakapagbayad na si OFW or nakasend na ng pera sa lending company na yon, ang sinasabi nila nakapress daw yung pera. Kailangan ulit nila magbayad. Guys, gamitin niyo po yung isip niyo. Ikaw ang uutang, bakit ikaw ang iniisahan? Pag nangutang ka, hindi ka dapat maglalabas ng pera. Ang pag-usapan niyo yung interest. Ang pag-usapan niyo kailan yung unang bayad. Umuutang kayo, bakit ikaw ang magbibigay ng pera? Kung tinatakot po kayo ng mga lending company na irereklamo kayo sa immigration, ire-report kayo sa immigration, or papauwing kayo ng Pilipinas dahil hindi nyo tinuloy ang inyong mga lending, wag po kayong maniniwala. Sila pa ang i-report natin. Kaya pag may nakausap kayo at ini-encourage kayo mangutang online, tawagan nyo. I-video call nyo siya para makita nyo ang mukha niya. Pag ayaw niya magpakita, scammer yan. Kailangan yung mga kausap nyo nakikita nyo. Di ba may WhatsApp sila? Karamihan sa mga lending company, mayroong WhatsApp, may Telegram, o kaya Viber. Doon sila nagipag-usap or nagipag-transaction sa mga OFW na nabibiktima nila. Kaya nga, doon sa mga nagreklamo, sinasabi ko sa kanila, tawagan nyo, i-video call nyo, para makita yung pagmumukha nila. Kung halimbawa naman na na-scam kayo, yan, pwede na nating ireklamo yung mukha niya. Pwede natin tong i-post sa social media na isa itong scammer para maging aware yung iba. Diba? Kasi napakadami ng OFW po ngayon na na-scam, umiiyak. Iniiwasan nilang magpadala sa kanilang mga pamilya para may panghulog sa lending company na yan, sa paunang bayad. Mag-lending daw siya ng 200,000 pero kailangan niya mag-down ng 30,000 para sa OTP daw. Tapos, pag nakapagbayad na siya ng paunang bayad na hinihingi ng lending company na yan, ang sabi,
mali daw yung account na pinasahan nila o kaya naman naka-freeze yung pera. Kaya kailangan na naman niyang mag-down ng 120K. Guys, biruin mo ang iniload niya is 200K. Nagbayad siya ng 30K para daw sa OTP. Tapos, sa susunod na linggo, humihingi na naman siya ng 120K. O magkano na lahat? 150K na ang himuhulog mo. Ang uutangin mo is 200K. Guys, gamitin po ang utak. Nai-stress na po ako sa inyo. Hindi lang nai-stress, naawa ako sa inyo. Kasi pinaghirapan nyo yung pera. Ang hirap kumita ng pera sa abroad. Pero bakit nyo papa-scam? Wag na po kayong mangutang kung hindi naman kailangan. Yung mga inutang nyo, magkakaroon ng interest. Kung hindi naman magkakaroon ng interest, may scam kayo. Kaya yung mga pinaghirapan nyo buwan-buwan sa inyong mga employer, parang pinahingi nyo sa mga maling tao o sa mga walang kwentang tao, walang awa na nangi-scam ng mga OFW. Guys, kung makikita nyo yung YouTube channel ko, ang daming nagre-reklamo doon. Ang daming na-scam. Minsan ayaw ko nang basahin kasi yung iba napakalaki. Hindi lang sa Saudi Arabia, hindi lang sa Middle East, pati sa Korea, pati sa Japan, Malaysia. Ang dami guys, Taiwan. Lahat doon, nagme-message sila. Hindi lang Saudi Arabia. Ang tinatarget talaga nila is OFW. Kaya para sa akin guys, advice ko lang sa inyo, wag na kayong mangutang online. Hindi nyo po kasi kilala ang mga nakakausap nyo. Huwag kayong matakot kung tinatakot kayo na sinasabi nilang pauwiin kayo ng Pilipinas, i-report kayo sa immigration, ganito. Hindi sila ang i-report natin. Basta pag once na tumawag sa inyo, i-video call nyo sila at para makita natin yung pagmumukha nila. Kung kinuha nila yung mga information ninyo, kunin nyo din yung information nila. Para pag once na na-scam kayo or niloko kayo, pwede natin silang ireklamo. So yun lamang guys ang gusto kong sabihin sa inyo. Hanggang sa muli guys, ako nga pa pala ang inyong lingkod, Joancy Fernandez.